So mga kapatid, ayon po doon sa Christian Today, kinote ko po ito. Ito ay na-publish po April 4, 1986. May isa pong kwento ng isang tool company na gumawa po ng drill bits o pangbutas na matulis. Naharap po ang pagkalugi sa pananalapi. Kaya po sila ay nagtipon ang mga executive ng kumpanya upang talakayin ang problema. Isang bumababang pangailangan para po sa mga pangbutas na matulis. So, hinamon po ng CEO ang kanyang mga tauhan. Paano natin mabubuhay ang bit market? Pagkatapos ng nakakahiyang katahimikan, pinawi ng isang miyembro ng team ang usok, yung PAGS. Sir, ang merkado ay hindi para sa mga bit, ito ay para sa mga butas. Ang kwento, bagamat apocryphal, ay naglalarawan ng isang pangunahin, ngunit madalas na hindi napapansin na katotohanan. Ang customer ay hindi kailanman bumibili ng isang produkto na hindi niya gusto. Ibig sabihin, ang customer ay bumibili ng masisihan ayon sa gusto niya. So yun yung kanyang sinabi sa kanilang pagpupulong. Ang mahalaga ay hindi ang merkado. Ang mahalaga ay ang kalidad ng produkto na kailangan ng bumibili. Yun ang pinupunto. Mga kapatid, nabanggit ko po ang bagay nito sapagkat isang kalidad na lunas ang kailangan o pangangailangan ng lahat ng tao. Isang kalidad na panglunas. Isang napakalaking biyaya, mga kapatid, at pagpapala sa atin na ibinigay ng Diyos na lunas sa ating kalagayang makasalanan. Tayo po ay natubos sa tiyak na kapahamakan at ang biyayang ito, alam natin mga kapatid, ay patuloy na sumasagana sa ating buhay pananampalataya at sana po ay batid po natin yon. Nung mga nakaraan, last 2 Sunday, tinalakay natin ayon kay Pedro ang tungkol sa tinanggap nating mahalagang pananampalataya o sinasabi nating precious faith na binigyan natin ng pansin ang tinanggap nating mahalagang pananampalataya ay hindi po naiiba sa tinanggap ng mga apostol at ang iba pang mga mananampalataya. The same din lang po yun, mga kapatid. So, dito po, sa verse 2, pinakita rin po ni Pablo na naway sumagana ang biyaya at kapayapaan sa inyo sa pagkakilala sa Diyos at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. At yan ay nadaanan natin noong nakaralas 2 Sundays. Ngayon, yung binasa po ng ating MC 1-15, bibigyan pansin lang po natin mga kapatid, ay yung verse 3 and 4. Sabi po sa verse in 3 and 4, His divine has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called to us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of simple desire. So yun po yung ating bibigyan ng pansin. So dito po hinihimok ni Pedro mula sa verse 3 to 15 ang mga Kristiyano o tulad nating mga mananampalataya
na sila po ngayon ay lubusang nasangkapan upang umakay sa buhay kung saan sila tinawag. O tayo, tinawag tayo ng Diyos kung tayo po ay talagang nakakilala sa Panginoon. Dahil may kagamitan na tayo o sila, dapat nilang gamitin ang mga tools na iyon sa pamamagitan ng personal na pagsisikap ayon sa pagsusustina ng biyaya ng Diyos. Alam natin, hindi tayo makakapagpatuloy bilang kinahabagan ng Diyos, bilang iniligtas ng Diyos kung wala yung sustaining grace. Hindi po tayo makakapagpatuloy dahil likas tayong mahina. Dapat nilang sikapin o tayo idagdag ang kabutihan ni Kristo at iba pang makapangyarihang katangian sa kanilang nabubuhay na pananampalataya. Mga kapatid, ang paglago po sa katangiang yon ay hahantong po ito o humahantong sa isang produktibo, mabisang buhay na pagkakilala sa Panginoon. Tiyak po iyon. So, tulad ng maraming iba pang bahagi ng bagong tipan, ang ikalawang Pedro po, mga kapatid, ay labis na nag-aalala sa pagsasabi sa atin kung paano makikilala ang mga huwad na guro. At yun naman ay madadaanan din natin. So, tulad ng makikita natin sa mga susunod na pag-aaral, karamihan sa binibigyan din ni Pedro ay ang pag-uugali ng mga gurong ito na tila nanghihikayat sa moral na kahalayan. Chapter 2, verse 18, kung babasahin po natin yan. Pero madadaanan nga po natin yan. Gayunpaman, hindi sinimulan ni Pedro ang kanyang liham sa pamamagitan ng mga paglilista ng mga katangian ng mga gurong ito o bisyo ng mga gurong ito. Sa halip, binibigyan din niya ang kabanalan na makikita po sa buhay ng lahat ng tunay na mananampalataya. Bagamat nga po, hindi pa ito perpekto dahil alam natin, hindi pa tayo ganap. Maliwanag sa ating tatalakayin ngayon bilang mga nakakilala ay maunawaan po natin, mga kapatid, na binigyan tayo ng buhay at kabanalan. Ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ng divine power na sinasabi ni Peter sa verse 3 and 4. So mga kapatid, siguro ang magandang topic natin ngayong umaga, ang pangangailangan para sa paglago kay Kristo. Ano ba ang pangangailangan sa paglago kay Kristo? The necessity for growth in Christ. So, kaya ang mensahe ko po, mga kapatid, sa umagang ito, para may giya tayo sa ating pag-uusapan, ang pangangailangan sa paglago ng bawat mananampalataya kay Kristo ay nagmula pa rin sa ibinigay ng Diyos mula sa kanyang banal na kapangyarihan. Dalawang bagay po ang ating pag-uusapan. Una po, ang provision mula sa ginawa ng Diyos. Verse 3. The provision from God's Word. Pangalawa po, ang pangakong ibinigay ng Diyos. Verse 4. The promise God's given. So, ang provision mula sa ginawa ng Diyos, verse 3a, nais ko pong basahin sa Tagalog. Ang sabi po dito, chapter 1 pala ito. Okay, ito po, verse 3. Ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Yun muna pong binanggit sa ESV, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness. Yun muna. So mga kapatid, tingnan natin yung His divine power. Ano ba ito? Ano ba yung His divine power? Ayon po kay John Calvin, ganito po ang pagkakabanggit niya. Ayon sa kanyang banal na kapangyarihan, tinukoy niya ang walang hanggang kabutihan ng Diyos
na nararanasan na nila upang upang higit nilang maunawaan ito para sa hinaharap. Sapagkat ipinagpatuloy niya ang landas ng kanyang kabutihang loob magpakailanman hanggang sa wakas. Maliban kung tayo mismo ay masira dito sa pamamagitan ng ating kawalan ng pananampalataya. Sinabi pa niya, sapagkat siya ay nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan at isang pantay na kaloob na gumawa ng mabuti. Kaya makatarungang binibigyang buhay ng apostol ang mga mananampalataya upang magkaroon ng magandang pag-asa sa pamamagitan ng pagsasalang-alang sa mga dating binipisyo sa Diyos. Napakaganda po. Pero yung divine power, yung divine, ito po ay naglalarawan, mga kapatid, na isang katangian ng Diyos, ng kanyang kapangyarihan, hindi ang kanyang katangian sa kakayanan at kabuuan nito, o kabuuan nito. So yun po yung divine. Then yung power naman po, dunamis from dunamai, ibig sabihin po, to be able to have power especially achieving power. So yun po, ang ibig sabihin ng power, ito ay tumutukoy sa intrinsic na kapangyarihan o likas na kakayahan, ang kapangyarihan o kakayahang magsagawa ng ilang tungkulin, ang potensyal na gumana sa ilang paraan. So dito po, mga kapatid, idinidiin ni Pedro, ayon sa kanya, pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan o divine power ang lahat ng mga epekto ng ebanghelyo sa puso ng tao, ayon sa kasulatan na ito ay natukoy na kapangyarihan ng Diyos. Ano ba ang kapangyarihan ng Diyos? Dinitin natin yung divine power. Ano ba yung kapangyarihan ng Diyos? Maliwanag po, ayon kay Pablo sa mga taga-Roma, Roma chapter 1 verse 16, hindi niya kinahihiya ang ebanghelyo sapagkat ano ito? Ito ay kapangyarihan ng Diyos sa mga sumasampalataya, Hudiyo man o Gentiles. Maliwanag po, the gospel of Christ, yun ang kapangyarihan ng Diyos. Walang mga moral na paraan, mga kapatid, na ginamit kailanman na may kapangyarihan na katulad ng sa ebanghelyo. Wala rin isa kung saan napakaraming nagawa ng Diyos sa pagbabago ng pagkatao at pag-epekto nito sa kalagayan at destinasyon ng tao, lalo sa hinaharap na kaluwalhatian. Ebanghelyo lang. Yung power ng Diyos, yun ang bumabago sa ating pagkatao, na likas na makasalanan, likas na marumi, likas na liko ang pamumuhay. Ang power ng ebanghelyo, yun ang bumago sa atin. Ang banal na kapangyarihan ng Diyos inihayag sa pamamagitan ng ebanghelyo para baguhin ang taong makasalanan. Ano ang taong makasalanan? Siya po ay patay sa espiritual upang magkaroon ng buhay at kabanalan. Yan ang bibigyan natin ng pansin. Ang point natin, ang kapangyarihan ng ebanghelyo ang nagbigay ng buhay upang makapamuhay sa banal na pamumuhay ang isang mananampalataya. Alam natin, tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero never tayo makagawa ng kabanalan. Bakit? Patay po tayo. Kaya tingnan natin yung salitang granted to us. Sa ASB, pinagkalob sa atin, granted to us. Sa King James Version ay given to us. So, ayon po sa isang article mula po kay Justin Dieter, ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na kapangyarihan? Bueno, sabi niya, sinasabi sa atin ng talatang 3 na ibinigay niya sa atin ang lahat ng bagay na naukol sa buhay at kabanalan. Ibig sabihin, ay ibinigay sa atin ng Diyos ang lahat ng kailangan natin para sa kabanalan. Hindi mo kailangan ang pinakabago at pinakadakilang aklat ng Kristiyano. Hindi mo kailangang marinig mula sa susunod na sikat na pastor.
Ang pagpapabanal ay isang gawaing pinagkaloob sa atin ng kapangyarihan ng Diyos. Siya ang pinagmumula ng lahat ng kabanalan, kabilang ang anumang kabanalan na natatamo natin sa buhay na ito. Yun ang sabi sa isang article na ito, Justin Dieter. So sa talata ngayon, mga kapatid, maliwanag na mababasa natin na ipinagkaloob sa atin ang lahat ng bagay na ukol sa buhay at kabanalan. Ay, tika muna mga kapatid, ano ba itong buhay at kabanalan? Papaano ba natin uunawaan ito? Yung life and godliness. Kasi yun ang binanggit sa ESV. Buhay at kabanalan. Mga kapatid, ang kaunawaan dito, buhay at kabanalan, kailangan muna pong umiral ang espiritual na buhay bago magkaroon ng tunay na kabanalan. Nasite ko kanina, ang tao bilang makasalanan ay patay sa espiritual. Ang isang patay kailanman ay hindi magkakaroon ng kabanalang buhay. Tama? Hindi po. Kaya una, ang pag-iral ng espiritual na buhay. Gaya ng sinabi natin kanina, ang power ng Diyos ay gospel. Kapag nadinig ito ng isang makasalanan at siya'y kinilos ng Espiritu Santo, siya po ay mabubuhay sa espiritual. Ang kaalaman sa Diyos sa pagtaya, ang unang hakbang ay ang buhay. Buhay sa kamatayan espiritual. Magandang example po dito ay yung sanggol o yung bata. Ang bata o sanggol ay dapat magkaroon ng buhay o hininga. Ang mga nanay, kapag nanganak yan, talagang tuwan-tuwa kapag nadinig yung uha. Alam ba niyo ang salitang uha? Umiyak ang bata. So, kailangan muna magkaroon ng buhay o hininga, una, then pwedeng umiyak at sa kanyang pagsulong at pag-unlad, lalakad siya sa daan ng kanyang ama o magulang sa kanyang buhay. At yun ang totoo sa literal na pamilya. Ang mga magulang talagang tinuturuan yung kanilang mga anak. How much more ang ating amang nasa langit na tayo ay binigyan ng buhay, nagkaroon tayo ng kabanalan at siya nagsusustain, tinuturuan tayo sa paanong paraan? Sa kanyang salita. So lahat ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng Espiritu ay may kakayahang labanan ng kasalanan. Ang buhay at kabanalan na ito ngayon ay sumasalungat sa katiwalian ng pita ng laman. Makamundong gawa. Sinite yan ni Peter doon sa verse 4. Titingnan natin yan mamaya. So, mga kapatid, kaya wala tayong dahilan upang sumuko sa lahat ng tukso o sumuko sa laban sa kasalanan o kahit ano pang sitwasyon ng ating buhay. Marami tayong nararanasan sa realidad ng buhay, iba't iba yung ating nakakatagpo, iba't iba yung ating nakakasalamuha sa takbo ng buhay, iba't ibang sitwasyon. Pero hindi po tayo dapat sumuko. Bakit? Mayroon na tayong buhay sa harapan ng Diyos. At yung buhay na yun ang nagbigay ng daan na nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa tunay na Diyos. Kaya nga, tayo ay nakalalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga, kung walang Kristo, hindi mo kayang lumapit sa tunay na Diyos kung hindi mo kilala si Kristo. Bakit po? Alam natin, si Christ, siya ang gospel. Siya ang salita mula pa sa walang hanggan. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagkatawang tao. Sa anong purpose? Para abutin tayo. Kaya ang maliwanag, ikaw, ako, tayong binigyan ng buhay sa espiritual, makakapamuhay tayo sa kabanalan ng pamumuhay. Ang point natin, sa lahat ng ito, ang Diyos ang gumagawa at nagbigay nito sa atin upang ang buhay at kabanalan ay mapangalagaan. Papaano mangyayari ito? Ang sabi sa verse 3, pansinin natin, huwag natin kalilimutan yung tinalakay natin nakaraan
konektado ito at tayo tumanggap na mahalagang pananampalataya ay base pa rin doon sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ang sabi po sa verse 3, pansinin ninyo, B, pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makatiyos sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa Kanyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Wow, napakaganda po. By the knowledge of God. Maliwanag po yun. Sinabi ni Pedro sa pamamagitan ng pagkakilala sa Kanya. At alam natin, bilang binigyan ng buhay, kakayanan na makapamuhay sa kabanalan, tayo po ay pinababanal habang nakikilala natin ang Diyos. Nakilala natin ang tunay na Diyos dahil kay Kristo. But hindi po nakahinto doon, mga kapatid. Kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay stagnant na mananampalataya, hindi mo makikilala ng lubusan ng tunay na Diyos. So, alam natin, sa pamagitan ng pagkakilala, patuloy tayong pinababanal na nakikilala natin ang tunay na Diyos at ito yung sinabi ni Christ sa kanyang mga alagad, sa kanyang prayer. Sanctify them in the truth. Your word is truth. Pabanalin mo sila ng inyong salita sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Ang katotohanan ito tungkol kay Kristo ay naunawaan natin dahil nagkaroon tayo ng buhay. Malabo kang makaunawa sa mga espiritual na bagay kung hindi ka makakaroon ng buhay. Yan ang binibigyan natin ng diin. Mula sa kamatayang espiritual, ang katotohanan ito ang patuloy na nagpapabanal sa atin. Katotohanan, sino ang katotohanan? Si Christ. Sino si Christ? Gospel. Maliwanag yun. Yun ang power ng Diyos. Isa sa dapat nating malaman kung bakit ang mababaw na kaalaman sa Diyos ay lubhang mapanganib. Mapanganib po yan, mga kapatid. Yung mababaw na pagkakilala. Kaya nga po, mga kapatid, ikaw na nandito, mananampalataya ka, kailangan lumalim. Kailangan lumago ka. Kailangan matuto ka. Siyempre, sa isang tao na ngayon mo lang nakilala, hindi ka lubusang magtitiwala. Bakit? Baka mabudol ka. Pero ang maganda sa Diyos, kailanman din ang budol yan. Ini-encourage pa tayo na mas lalo siyang makilala. Bakit? Para lubusan tayo magtiwala sa Kanya. Kung tayo kontento na sa mababaw na pagkaunawa sa Diyos, tayo ay magkakaroon ng mahirap at matamlay na espiritual na buhay. Totoo yun. So, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa Kanya. Pinag-uusapan natin ang lahat ng bagay na naukol sa buhay at kabanalan na nanggagaling sa pamamagitan sa pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin. Maliwanag siya ang tumawag sa atin. Sa paanong paraan tayo tinawag? Ang Diyos ang tumatawag, yung effectual calling through the pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ang sabi ng Biblia, walang makalalapit sa anak kung hindi lalapit ng Ama. Sa paanong para maglalapit ang Ama? Kay Kristo. Through the gospel of Christ proclaim. Kaya napakahalaga po ang makinig. John chapter 6, verse 37, 44, then 45, ano binabanggit doon? Lahat ng nakikinig at natuto sa akin ay lalapit kay Kristo. Ang Diyos ay tumatawag, nagtuturo siya, at ang nakikinig, yon ang mabisang pagtawag kapag natuto. Siyempre matututo ka kapag kumilos ang banal na Espiritu. Ang nagkatawang taong kilala natin ay si Jesus, na ang Diyos mismo. Hindi po ba natin naisip, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Siya'y Diyos mula sa walang hanggan. Pero siya'y bumaba dito, nagkatawang tao. Ano ang layunin? Ikaw, ako, tayo. Para abutin, mga kapatid.
Ang pagkakilala dito ay pangunahing tumutukoy sa isang malapit, matalik na relasyon. Ang punto, mahalaga ang paglago sa buhay at kabanalan. Mayroon na tayo nun kung ikaw ay mananampalataya. Pero kung ikaw ay wala pa sa isip mo, sa puso mo, parang hindi mo maintindihan, panahon, ito ang panahon. Hingin mo ang awa ng Diyos. Kahabagan ka ng Diyos na magkaroon ka ng buhay sa espiritual upang maranasan mo ang kabanalang ito. Ang kabanalan po hindi something na meron kang dalang malaking Biblia na may belo ka dito. Hindi. Ang kabanalan ay pagbabago ng buhay sa mga maling ugali before. Kailangan ang pag-aaral ng banal na kasulatan at iba pang mga kaparaanan ng biyaya. Siguro napapansin nyo yung pinost na mga quotation sa mga GC. Gusto kong i-quote po yung sinabi ni John MacArthur. When a believer is not fresh in the word every day, so that God is in his mind, in heart, then Satan moves into the vacuum and plants worry. Worry then pushes the Lord even farther from our mind. Totoo po kung hindi laging sariwa araw-araw ang ating kaisipan sa salita ng Diyos, magkakaroon po ng problema. Alam natin, hindi titigil ang kaaway. Yung mga bagay na spiritual na bagay na sa ating isipan, pwede pang i-vacuum yun. Tanggalin ni Satanas. Bakit po? Hindi po tayo tulad ng computer na kapag pinrogram, nandoon na. Tama. Ang ating kaisipan may kahinaan na nakakalimot. Lalo na kaming mga senior. Kasi senior na po kami. Hindi naman lahat siguro. Meron mga senior matatalim pa rin ang isip. Tama? Ito po ang problema ko. Kasi makakalimutin po ako. Basta pinagpipray ko, wag ko lang makalimutan ang aking sarili. Yun ang maganda. Kasi po, nung araw na nalulung po tayo sa bisyo, pero hindi po naging drug addict ako. Kasi gawa sa pagbibisyo, kahit acetone, sinisinghot. Kaya minsan yung isip na apektuhan. Pero hindi po yun. Ang mabuti po, yung habag ng Diyos na tayo po ay tinawag. Kaya ang challenge ko po mga kapatid, ibinigay na sa atin ng Diyos ang lahat ng bagay na makatutulong sa banal na pamumuhay. Upang tayo ay magbungang mananampalataya na nasa atin na ang tinanggap na mahalagang pananampalataya tulad ng sa mga apostol, kaalaman at pagiging makadiyos, naway patuloy itong sumagana sa atin ng biyaya at kapayapaan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Diyos at kay Kristo Jesus. So mga kapatid, pangalawa po, ang pangakong ibinigay ng Diyos. Verse 4a, gayon niya pinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. At sabi po sa ESV, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them, yun muna po yung great promises. Granted to us His precious and very great promises. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Given, granted, ibinigay ang mga pangakong mismo ay kaloob sapagkat ang pangako ng Diyos ay tiyak na natupad at patuloy na natutupad. Ang mahalagang pangakong ito po yung object o dahilan o pakay ng mahalagang pananampalataya. Ang pangako, ang layunin ng pananampalataya at kahit na ngayon ay may nakapagpapabanal na epekto sa mananampalataya na matulad sa Diyos. Higit pa rito kapag ang mga pangakong ito ay matupad sa kaganapan sa kaluwalhatian.
So mga kapatid, ang pagpapakabanal ay ibinigay sa atin ng Diyos mismo. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa kaluluwa. Si Peter po, mga kapatid, ay nagpapakilala sa mga hintil na ito. Ang Diyos na nagbigay din sa kanila ng pinakadakilang mga pangako. Sa katunayan po, lahat ng ibinigay niya sa mga Hudyo, maliban ang tanging paninirahan sa lupang pangako, ito rin po ay binigay niya sa mga hintil, sa lahat ng espiritual na kahulugan. Pagpapalang espiritual at puwersa nito, ito nga ang malaking biyaya sa atin na makabahagi din tayo sa kalikasang kabanalan ng Diyos. So yun po, ang divine power ay nagbibigay po ng daan sa atin na maging bahagi ng divine nature. Punto po na ito po ay isang pabor na maaari lamang nating makuha mula sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng anumang pagsisikap po natin. So ang tanong, anong layunin nito sa mga mananampalataya? Ang sabi dito, para tayo makaiwas sa kabulukan na nasa mundong ito. Sabi ng verse 4b, upang tayo makatakas sa katiwalian na nasa mundong ito. Alam nyo, ang blessing po mga kapatid, alam natin, ikaw ang nakakabatid at tayo, yung buhay natin before. Hindi na kailangang isa-isahin. Iba-iba yung ating karanasan sa buhay sa mundo. Pamumuhay sa kasalanan. Pero grabe ang gawa ng Diyos, yung kanyang biyaya. Inalis tayo doon. At dito, pinapaunawa ni Peter kung bakit niya pinapaunawa yung banal, ang buhay at kabanalan para ang layunin nga po, patuloy tayong makatanggi, makaiwas. Ang pagbibigay nito ay upang makatakas sa katiwalian sa kabulukan ng mundong ito. Tayo ay nakibahagi sa makalupang kalikasan, alam natin yan. Mahalay at malademonyo. Yan naman ang totoo eh. By the way, maliwanag po sa Biblia at hindi naman natin ipanalandakan ito sa mga hindi pa nakakakilala. Ikaw, ampong ka ng dyablo. Ikaw ay nasa kadiliman. Pero ang totoo po, maliwanag kung bakit si Pablo ay sinugo. Kung naalala nyo sa Acts, sinusugo kita. Yung parang nire-recall ni Pablo sa mga Sanhedrin kasi lilitisin siya eh. Kasi tinawag ng Diyos. Di ba? Nabulag pa nga siya. Pero sabi ng Panginoong Diyos sa kanya, inaatasan kita sa iyong mga kababayan at sa mga hintil upang ang mga nasa kapangyarihan ng kadiliman ay madala sa kapangyarihan ng Diyos, sa liwanag. Tingnan natin sandali yun. Matagal pa naman po ang hapon. Tingnan natin sa Acts, kung di po ako nagkakamali eh. Di ko lang matandaan yung talata, pero sa Acts po yun. Dali lang po. Ako dun kalimutan ko po yung talatang yun, sorry, pero yung bahagi pong sinugo nagpapaliwanag si Pablo, ito po, so chapter 26 verse, doon na po sa puntong 15, at sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na inyong pinag-uusig. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig, sapagkat sa layuning ito nagpapakita ako sa iyo. Sorry po. Subalit bumangon ka at sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig.
Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig sapagkat sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo upang italaga kang lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na pinapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil na sa kanila'y sinusugo kita. Pansinin niyo yung 18. Gusto ko lang ma-justify yung makademonyo talaga yung buhay ng mga taong wala sa Panginoon, upang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula, take note ha, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos, upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at ang isang pook sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Pablo. Ang totoo, paliwanag din sa Ephesians chapter 2, verse 3, nasa influence talaga ng kadiliman ang mga taong wala sa Panginoon. Pero gaya ng sinabi ko kanina, hindi natin dapat panalandakan na kapag nakakita tayo ng mga tao na wala sa Panginoon, ay ganun ang ating sasabihin. Pinapaunawa lang ng Panginoon, sinusugo kita para yung mga taong nasa kapangyarihan ni Satanas ay makalaya tungo sa Diyos. Tayo'y kasangkapan lamang, mga kapatid. Pero ang totoo, talagang nasa impluensya ng kadiliman. Tayo'y nakibahagi sa makalupang kalikasan na binanggit natin nga na demonyo. Ang disenyo po ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan ni Kristo ay alisin tayo dito at gawin tayong kabahagi ng banal na kalikasan at iligtas tayo sa lahat ng katiwalaan sa prinsipyong nasa mundo. Napakabuti po ng Diyos. Talagang dinala tayo sa Kingdom of Christ para patuloy na ayusin. Patuloy tayong babaguhin ng kanyang biyaya. Kaya nga pinagkaloob niya ang lahat ng bagay. Ang mapangwasak na prinsipyong ito ay dapat na maalis. At ang pagmamahal sa Diyos at sa tao ay dapat itanim sa puso at isip ng bawat mananampalataya. Yun po. Ang point natin, sa kasalukuyang buhay, tayo ay nakikisalamuha pa rin sa mundong makasalanan. Ngunit, wag nating kalilimutan ang mga biyayang pinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang buhay at kabanalan ay nasa atin na. Dapat itong pagyamanin. Paglago ang kailangan upang mas lalo nating matakasan ang kabulukan ng mundong ito. Tama si John MacArthur kapag hindi tayo fresh every day sa Word of God, delikado. Tayo naman na makakatansya sa sarili natin, tama? Kapag tayo nagpabaya sa ating spiritual na bagay, di ba? Napupulyo tayo ng mga bagay na hindi maganda. Nagiging negatibo tayo. So mga kapatid, isa pang dapat nating makita kung bakit kailangan nga tayong lumago, yung verse 4c, ang dakilang layunin ng Diyos para sa atin. Pansinin niyo. Anong sabi dito? May oras pa naman po tayo. Sabi po sa verse 4, pansinin natin, gayon niya pinagkaloob sa atin ang kanyang mahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukan ng nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa. Ano yung huling bahagi? At maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. Maging kabahagi sa likas ng Diyos. Alam natin ang Diyos ay banal. Hindi tayo banal, pero dahil kay Kristo, ginawa tayong banal. At kaya pinoproseso, yung process of sanctification, ginagawa sa atin ng Diyos. Kasama ng ating responsibilidad. Para maging kabahagi tayo, upang tayo maging kabahagi
ng banal na kalikasan. Ang eksaktong kahulugan po nito, pahayag na ito ay medyo hindi malinaw kung iisipin at parang, ano, magiging katulad ako ng Diyos? Pero balikan natin. Masasabi natin bilang kawangis ng Diyos in creation, alam natin ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ito ang kalagayan ng una nating magulang. Sila ay ganap na nandoon ang kaalam at kabanalan tulad ng Diyos. Pero ano po ang nangyari sa imahen na iyon? Nasira. Bagamat hindi nawala, ngunit na-damage po ito. At alam natin, bumagsak ang una nating magulang, nalayo sa Diyos. Yung kabanalan na yon, nasira po yon. Pero ang good news, mga kapatid, na panumbalik, na-restore po ito sa paanong paraan, sa pamagitan ni Kristo. At ginawa tayong banal ng Espiritu. Binanggit po yan ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Ginawang banal ng Espiritu. At bilang ginawang banal sa pamagitan ng pag-alay ng buhay ni Kristo, ngayon tayo ay patuloy na pinababanal upang sa pagpapatuloy sa ating pananampalatay, dumako tayo saan? Sa ganap na kabanalan tulad sa likas na katangian ng Diyos. Pero hindi pa mangyayari yung perfection na yun, yung kaganapan. Pero ilalagay tayo sa proseso ng pagpapabanal. Ang daming biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, kaparaanan ng biyaya na minsan ay nanineglect natin. Sana po mga kapatid, wag natin maniglect yung kaparaanan ng biyaya para mas lalo tayong maging maayos sa harapan ng Diyos, patuloy tayong mapabanal ng Kanyang salita. Bilang mananampalataya, hindi tayo nauukol sa pagkapersona ng Diyos, alam natin yan. Kundi binibigay ang kapangyarihan ng Kanyang mismong kalikasan upang ipakita ang mga katangiang ito na kabanalan na maaaring ibahagi o maiparating sa atin at sa iba. Isinulat po ni John Calvin, kay Kristo, ang larawan ng Diyos sa kabanalan at katuwiran ay ibinalik sa atin. Binalik po yun. Na-restore po. Tingnan natin yung Ephesians chapter 4. Sandali lang po. Ephesians chapter 4. Ito po. Chapter 4, verse 21 hanggang 24. Kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip na kayo'y magbihis ng bagong pagkatao, take note po, na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Saan? Sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Sakto po. Yung nasira ng kasalanan, na-restore through Jesus Christ. Ikaw, ako. Binigyan ka ng buhay, kaya ka nakakapamuhay sa kabanalan. Kasi ang purpose, makabahagi tayo sa likas ng Diyos. Hindi sa persona, kundi sa kabanalan. Kasi ang tumawag sa atin ay Diyos na banal, kaya kayo magpakabanal. Saan? Sa lahat ng uri ng pamumuhay. 1 Peter, si Peter din nagsabi, chapter 1, I think verse 15 to 16, ang tumawag sa inyo ay banal. Kaya kayo ay magpakabanal. Dilalayo ng Diyos na ang kanyang iglesia ay makibahagi sa kanyang banal na buhay. Ang tanong, bakit tayo iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan? Bakit nga ba? Bakit niya pinadala si Kristo upang mamatay sa krus bilang kahalili natin? Bakit niya binigyan ng pangako ng kaligtasan? Ang sagot dyan, upang sa pamagitan nito, mga pangako ay maging kabahagi tayo ng banal na kalikasan ng Diyos. Kahit sa mahirap na sitwasyon, ang layunin para makonform tayo kay Kristo. Kaya tama si Pablo sa taga-Roma verse
chapter 8, verse 18. Ang kasalukuyang kapighatian, maaring dinadanas mo, dinadanas ko, dinadanas nating lahat, kapighatian sa buhay. Ang sabi ni Pablo ay hindi may kukumpara sa kaluwalhatian darating. Romans verse 18. Pagdating naman sa verse 28 ng chapter 8, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay kasama na nagmamahal sa Kanya. Sa paanong parang, bakit anong layunin? Verse 29, tayo ay makonform kay Christ, makatulad tayo kay Kristo. Kaya pag tumingin kayo kay Kristo, tingnan natin ang naging buhay niya mula sa lupa hanggang mamatay sa cross. Pinakita niya ang good example. Talagang nabuhay siya sa katuwiran ng Ama. Yun po. Kaya yun ang layunin kung bakit ibinigay ng divine power ang lahat ng bagay na buhay tayo kay Kristo sa kamatayang spiritual. Kaya tama si Pablo, Colossians chapter 3. Kung talagang ikaw ay kasamang binuhay ni Kristo, ang isaisip mo ay mga bagay na spiritual. Ang tanong, ikaw ngayon, anong iniisip mo? Anong nasa isip mo ngayon habang ikaw ay nabubuhay bilang mananampalataya? Ang point natin, ang bawat mananampalataya na niligtas ng kanyang habag at biyaya ay naging kabahagi sa kalikasang banal ng Diyos mismo. Kaya, lesson in application mga kapatid, ang dating wangis na nilikha ng Diyos na nadungisan ng kasalanan na ibalik po sa pamamagitan ni Kristo. Kaya dapat tayo proud sa isang Diyos na nagkatawang tao, na ang layunin ay abutin tayo at ikaw ay naligtas ngayon na hindi ka karapat-dapat na maligtas. Pero ang layunin niyan ay patuloy tayong mapabanal para maging katulad ni Kristo. Sa Diyos, sa kanyang kabanalan. Nagkaroon tayo ng buhay at kabanalan, kaya nga tayo naging kabahagi sa likas ng Diyos. Never kang makabahagi sa likas ng Diyos, sa kabanalan, kung hindi ka mabubuhay sa Espiritu. Lahat ng tao patay sa harapan ng Diyos. Bata, matanda, patay po. Ang maliwanag dyan nung magkasala, ang una nating magulang, nahiwalay sila sa Diyos, pinalayas nga ng Diyos sa presensya niya. Pero ang laging mabuting balita, nandun na agad ang pangako. Nagpatuloy yun sa panahon natin, natagpuan natin ang Kristo na nabayubay sa cross, nagsakripisyo na kanyang buhay, nagbubuo ng dugo. Hindi ba natin naisip yon? Kung hindi mo siya makikilala, paano ang buhay mo pagdating ng panahon? Yes, common grace, mabubuhay ka. Sinusustain ka ng Diyos, kumakain ka 3 beses ang araw, may merienda pa, may maganda kang trabaho. How about your soul? Ang kaluluwa ang madumi sa harapan ng Diyos. Sina-challenge ko, kung ako'y may kinakausap dito na wala pa sa Panginoon, huwag mong sayangin ang buhay sa mga bagay dito sa mundo. Magpasalamat ka sa Diyos. Sinusustain ka pa rin ng common grace, nabubuhay ka, humihinga ka, kumakain ka, may trabaho ka, maganda ang buhay mo, maganda ang bahay mo, etc. Mahirap o mayaman, sinusustain ng Diyos. Huwag natin sasabihin, kaya mali po yung aral, ang pinagpapaalala ng Diyos yung mga nakay Kristo. Mali. Dahil pinapaulan ng Diyos sa masama at matuwid, mabuti. Kaya nga tayo ay naging kabahagi hindi sa pagkapersona ng Diyos kundi sa kalikasan ng banal na Diyos. Sa ating pong pagtatapos at hamon, sabi po doon kay John Brown, 19th century Scottish theologian, kinote po ito ni Jerry Bridges, The Pursuit of Holiness, page 51. Ang kabanalan ay hindi binubuo ng mistiko na haka-haka, masigasig na kasiglahan, o hindi pinag-uutos ng mga pagtitimpi. Ito ay binubuo ng pag-iisip bilang mga bagay ng Diyos,
at pagnanais ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya tama si Pablo na sinasabi niya sa taga-Colosas chapter 3, kung talagang ikaw ay binuhay na kasama ni Kristo, isipin mo mga bagay ng Diyos. Isipin mo mga bagay na espiritual. Iyon na po ang buhay natin. May struggle tayo dito kasi nandito tayo sa mundo. Pero ang tanong, gaano mo pinapahalagahan ang espiritual na bagay? Gaano mo pinagtutuunan ang mga bagay na kung saan maghahatid na pinakamahalaga sa buong buhay natin? Yung kaluwalhatian. We are living by faith. Kaya nga, yung sinabi sa Korinto, ano ang nananatili sa tatlo? Faith, hope, and love. Nabubuhay tayo sa pananampalataya, kaya umaasa tayo sa mga bagay na hindi nakikita, but na-fulfill yun. Mag-i-exist love, because God is love. Habang ibinigay ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa kanyang banal na kapangyarihan para sa buhay at kabanalan, ay mas lalo nating i-treasure ito, mga kapatid. Tayo po, ako, ikaw, tayong lahat bilang kinabagan ng Diyos. Pagyamanin natin. Sa pamamagitan ng kaparaanan ng biyaya upang tayo lumago, lumalim sa pagkakilala sa Kanya. At makikita natin, dadaanan natin dito sa mga susunod na pagtalakay. Ang sabi ng verse 8. Pansinin nyo, sinabi ng verse 8. Silipin lang natin sandali. Sabi po sa verse 8, sapagkat kung ang mga bagay na ito, in-explain niya yung mula verse 5 hanggang 7, yung i-add, yung order ng mga virtues. Pero tatalakin natin yon. Sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, hindi kayo magiging walang saysay, yung mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kung babasahin pa natin yung verse 9, mistulang bulag ka kung nakikita mo lang ay malapit. Na nakalimutan mong pinatawad ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nalinis ka na. So, dapat nating hayaan ang ating mga ugat na lumago ng malalim sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya para sa lahat ng ating kailangan. Dapat nating gawin ang lahat ng ating makakaya upang lumago sa pagsunod, umasa sa Kanya para sa ating pag-unlad. Siyempre, umasa lamang tayo, mga kapatid, sa mga pangako na ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo patuloy na makaiwas sa kabulukan ng mundong ito. So babala po, hindi mo kayang makatakas sa kabulukan ng mundong makasalanan kung wala ka kay Kristo. Pakiisipin mo yon. Maring sa kaisipan mo, hindi, naniniwala naman ako kay Kristo eh. Actually nga, ako pa nga po inananalangin eh. Huwag mong panghawakan yon, na faithful ka sa prayer, faithful ka sa pagbabasa ng Biblia, faithful ka sa mga bagay na ginagawa patungkol sa mga religious na pananaw. Ang point ko, kung hindi mo makikilala personally si Kristo, kung hindi mo maintindihan ang ebanghelyo na si Kristo'y namatay para hanguin ka, siya ang kahalili, siya ang tumanggap ng parusa, dapat mong sampalatayanan yun. At siya'y muling nabuhay after 3 days para bigyan ka ng pag-asa. So, kung wala si Kristo, hindi ka makakabahagi sa likas ng Diyos sa kabanalan. Pagpapakita ito, I'm sorry, kung wala ka kay Kristo, hindi ka ligtas. Sina-challenge kita kung meron akong kausap dito na walang pagkakilala sa Panginoon. Hingin mo ang kanyang awa. Personal, makipag-usap ka. Ama, kahabagan mo po ako sa pamagitan ni Kristo. Lagi kang makinig ng Ebanghelyo. Magbasa ka ng Biblia. Pero kailangan mong pakinggan ang Ebanghelyo dahil ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig
ng salita mula kay Kristo. So pagpalain po tayo ng Diyos, tayo mga mananampalataya. Challenge ko, wag nating sayangin ang ating pagkakataon na maubos ang buhay natin sa mundong ating ginagalawan. Buhay na tayo sa harapan ng Diyos. May hininga na tayo. The way na ikay nagpipray, humihinga ka sa relasyon mo sa Diyos. The way na hindi ka nagpipray, may sakit ka sa baga sa paghinga mo sa relasyon sa Diyos. May nararamdaman ka sa iyong relasyon sa Diyos. Treasure natin yung biyayang pinagkaloob sa atin. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Ama, muli po kaming lumalapit. Salamat po sa mga katotohanan ng inyong salita. Alam po namin, kami likas na mahina at kapos sa pangunawa, pero nangahawak po kami sa inyong habag at biyaya na sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kami pong iniligtas mo ay patuloy na kami dadalhin at magagawa namin ang mga bagay na iyong naisin dahil kami po ay nasa iyo ng mapagpalang kamay at patuloy kaming aalalayan, patuloy kaming sasamahan. At patuloy din kayong nag-aanyaya sa mga nabibigatang lubha na lumapit sa inyo. At ayon po sa inyong mga salita, sampalatayanan ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil sinabi po ng inyong salita, ang sumasampalataya kay Kristo ay may buhay. Ngunit ang hindi sumusunod kay Kristo, manapay walang buhay, manapay mananatili ang galit mo, ang puot mo. Dahil ang lahat ng tao bilang makasalanan ay nasa inyong galit. Pero salamat dahil may Kristong nagpunta dito. Tulungan niyo po ang mga wala pa sa Panginoon na lumapit sa inyo, humingi ng tawad, sampalatayanan ng ginawa sa krus ng Kalbaryo. Kami po na mga nakakilala sa inyo, patuloy nyo kaming kahabagan, kaawaan, at patuloy na sumagana sa amin ang inyong biyaya at kapayapaan sa aming pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo ng buhay para kami madala sa tunay na buhay at kabanalan. Purihin po kayo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.